Welcome sa Cloudy Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang Lotte and the Magic Waterstone. Halina't simulan na natin. Sa simula ng kwento, makikita natin ang isang hedgehog na si Lotte na maingat na nag-iipon ng tubig para sa sarili niya. Dumaranas ng matinding kakulangan sa tubig ang kagubatan, kaya mahalaga ang bawat patak nito. Iniimbak ng mga hayop sa loob ng malaking kalabasa ang kanilang tubig, at dahil lumalala ang sitwasyon, nagpasya silang magdaos ng pagpupulong kinagabihan. Maya-maya, nakilala natin ang isang ardilya na nagngangalang Zoom na gusto lamang makipaglaro sa ibang mga hayop. Ngunit imbes na samahan siya, pinagtatawanan nila siya. Nang makita ni Lotte na binubuli ang kaibigan niya, tinakat niya ang mga ito kaya nagsitakbuhan sila palayo. Pero nagalit si Zoom kay Lotte at sinabing sinira nito ang sandali niya. Umuwi si Zoom at nadatnan niya ang kapatid niyang si Mira na tinatawanan siya dahil puno siya ng putik. Habang nakatayo siya roon, may nahulog na bunga mula sa kamay niya at gamulong papunta sa bahay ni Lotte. Nang pulutin ito ni Zoom, lumabas si Lotte at mabait na ibinalik iyon sa kanya. Habang itinataas ni Lotte ang kanyang shell para uminom ng tubig, naging mousy sa si Zoom at tinanong kung ano ang laman nito. Ipinaliwanag ni Lotte na nagtago siya roon ng tubig para sa sarili niya, ngunit bigla itong inagaw ni Zoom at sinabing lahat naman ay nag-iimbak ng tubig sa kalabasa kaya dapat doon din ilagay ang tubig niya. Sinabi ni Lotte na wala namang nagmamalasakit sa kanya at nakiusap siyang ibalik ang kanyang tubig, ngunit hindi siya pinansin ni Zoom at tumakbo papunta sa kalabasa. Sinubukan siyang pigilan ni Lotte, pero nadulas si Zoom at nahulog sa kalabasa. Nabiyak ito at natapon lahat ng mahalagang tubig. Pareho silang natulala sa nangyari. Maya-maya, narinig nilang paparating ang ibang mga hayop kaya dali-dali silang nagtago sa loob ng isang guwang na puno. Nang makita ng mga hayop ang sirang kalabasa, agad silang nagpatawag ng emergency meeting at ipinaalam sa hari na naubos na ang kanilang supply ng tubig. Palihim na pinanood ni Lotte at Zoom ang lahat mula sa kanilang pinagtataguan. Ibinulong ni Zoom na dapat nilang sabihin ang totoo, ngunit tumanggi si Lotte. Habang nagtatalo sila, aksidente silang nahulog sa harap ng lahat. Kaagad inakala ng mga hayop na si Lotte ang sumire sa kalabasa. Sa sandaling iyon, matapang na umamin si Zoom na siya talaga ang may kasalanan. Nagalit ang lahat kay Zoom dahil 3 kalabasa na lamang ng tubig ang natitira. Lalong naging desperado ang sitwasyon. Nagbabala ang hari na kung hindi sila makakahanap agad ng solusyon, mamamatay silang lahat sa uhaw. Biglang dumating ang isang matandang uwak na nagngangalang Corp. Sinabi niya na ang tanging paraan para mailigtas ang kagubatan ay ang pagkuha sa mahiwagang waterstone. Ngunit pinagtawanan lamang siya ng karamihan dahil akala nila ay alamat lang ito. Ipinaliwanag ni Corp na noon pa man ay may mahiwagang waterstone sa tuktok ng White Mountain kaya laging puno ng tubig ang mga ilog at lawa. Ngunit ninakaw ito ng haring oso na si Ban-Ar, at doon nagsimulang maglaho ang tubig. Sinabi ng ama ni Zoom na hindi sila maaaring pumunta sa teritoryo ng mga oso dahil takot ang lahat sa mga ito. Galit na tinawag sila ni Corp na mga duwag at sinabi niyang mag-isa niyang kukunin ang mahiwagang bato. Ngunit naniwala si Lotte sa alamat. Sinabi niya na kailangan nila ang waterstone at kung walang ibang pupunta, siya na lang ang gagawa nito. Ipinaalala pa niyang isa siyang prinsesa. Hindi na siya naghintay ng pahintulot at agad siyang naglakbay. Inakala ng ibang hayop na nagbibiro lamang siya, pero ipinagpatuloy ni Lotte ang kanyang paglalakbay patungo sa kanyang kapalaran. Sa daan, nakatagpo siya ng isang beaver na gumagawa ng dam sa ilog. Sinabi ni Lotte na hinahanap niya ang mahiwagang waterstone, ngunit hindi ito alam ng beaver. Nang magtanong siya tungkol sa daan papunta sa hilagang kagubatan, sinabi ng beaver na pagkatapos ng sirang ilog ay may malaking bato at lampas doon ang hilagang kagubatan. Buong determinasyong ipinagpatuloy ni Lotte ang kanyang paglalakbay. Samantala, sinabi ni Mira kay Zoom na nawawala si Lotte. Iisa lang ang ibig sabihin nito ni Molly's na siya para hanapin ang waterstone. Hinikayat ni Mira si Zoom na sundan at ibalik si Lotte dahil gusto niya ito at mapanganib ang mga mababangas na hayop sa labas ng kagubatan. Naisip ng mabuti ni Zoom si Lotte, ngunit tinawag siya ng kanyang ina para maghapunan. Nang gabing iyon, tumangala si Lotte sa langit at kinausap ang kanyang ama. Nangako siyang babalik dala ang waterstone upang magkaroon ng sapat na tubig ang lahat. Sa pag-asang iyon, nakatulog siya sa ilalim ng bukas na kalangitan. Kinabukasan, pumunta si Zoom sa bahay ni Lotte ngunit wala na siya roon. Nagsimula siyang maghanap at nakita niya ang mga bakas ng paa ni Lotte.
Doon niya napagtanto na totoo ngang umalis ito para hanapin ang mahiwagang bato. Nang walang pag-aaksaya ng oras, umalis si Zoom upang sundan siya. Habang nagpapatuloy si Lottie sa kanyang paglalakbay, narinig niya ang tinig ni Zoom na tumatawag sa kanya. Sinubukan niyang magtago ngunit nagkabanggaan sila. Nagalit si Lottie kay Zoom. Sinabi naman ni Zoom na kailangan na niyang umuwi dahil puno ng panganib ang daraanan nila. Biglang sumulpat ang isang mabangis na lynx at inatake sila. Tumakbo sila para iligtas ang sarili. Halos tamaan na si Lottie ngunit agad na dinestruct ni Zoom ang hayop at nailigtas siya. Ngayon naman ay si Zoom ang hinabol ng lynx hanggang sa maipit silang dalawa. Sa huling sandali, bumagsak ang isang puno na aksidenteng pinakawalan ng beaver at natama ng lynx kaya nawalan ito ng malay. Muli silang naligtas. Sa kagubatan naman, nag-aalala si Mira kasama ang kanyang mga kaibigan habang hinihintay sina Lottie at Zoom. Samantala, pumunta ang ama ni Zoom sa hari upang humingi ng tulong. Ipinaliwanag ng hari na ipinadala na niya si Cor para hanapin at ibalik ng ligtas ang dalawa. Iniutos din niyang pantay-pantay na hatiin ang natitirang tubig at mga berry sa lahat ng hayop. Samantala, pilit pa ring inuuwi ni Zoom si Lottie ngunit tumatanggi ito. Buo na ang kanyang pasya na kunin ang Waterstone anumang mangyari. Dahil dito, muli silang nagtalo at nauwi sila sa kuweba ng palakang si Greta. Ipinaliwanag ni Lottie na papunta sila sa hilagang kagubatan upang kunin ang mahiwagang bato dahil nauubos na ang tubig sa kanilang lupain. Nakinig si Greta at ibinahagi ang sarili niyang kwento. Isa rin pala siyang prinsesa ngunit umalis siya sa kanilang tahanan nang hindi nagpapalam kaya nauwi siya sa malungkot na kalagayan. Pinayuhan niya silang manatili muna sa kanyang kuweba dahil mas mapanganib ang lynx kapag gabi. Kinagabihan, kumain sina Lottie at Zoom ng prutas at nakatulog. Kinaumagahan, sinabi ni Greta na kailangan nilang matutong magtulungan bilang isang koponan. Gusto pa rin ni Zoom na umuwi si Lottie ngunit pinaalala ni Greta na pareho silang matapang at nais tumulong sa iba kaya dapat nilang ipagpatuloy ang misyon ng magkasama. Binalaan din niya sila na daraan sila sa teritoryo ng mga lobo at pagkatapos nito ay isang tuyot at mabatong lugar. Bago sila umalis, binigyan niya sila ng isang bag ng ubas upang may mapawi sila sa kanilang uhaw. Nagpatuloy sina Lottie at Zoom sa kanilang paglalakbay. Hindi nagtagal, narating nila ang mabato at mahirap lakarang lugar. Napapagod na silang dalawa nang mapansin nilang maraming hayop ang nagtatakbuhan para magtago. Doon nila nakita si Loop na lobo kasama ang kanyang grupo. Sinubukan ni Zoom na magtago ngunit napalibutan sila ng mga lobo. Matapang na ipinakilala ni Lottie ang sarili bilang isang prinsesa at nagbabala na magkakaroon ng matinding kapalit kung may manakit sa kanya. Ngumisi si Loop at sinabing prinsipe rin siya. Inalok niya silang maghapunan bilang kanyang mga bisita ngunit tumanggi sila. Ipinaliwanag ni Lottie na hinahanap nila ang Waterstone mula kay Haring Bontour dahil naghihirap na ang kanilang lupain sa kakulangan ng tubig. Nagpasya si Loop na pakawalan muna sila habang lihim na iniisip na aagawin niya ang bato kapag nakuha na nila ito. Habang naglalakad sila, unti-unting sumapit ang gabi. Nauhaw si Lottie at humingi ng ubas kay Zoom. Ginawa niya itong laro at itinago ang ubas sa ilalim ng mga balat habang mabilis niyang pinagpapalit-palit ang mga ito. Hindi natukoy ni Lottie kung nasaan ang ubas hanggang sa huling balat na lang ang natira. Sinubukan ni Zoom na mandaye sa pamamagitan ng pagtatago ng ubas sa likod niya, ngunit nahuli siya ni Lottie. Sa huli, hinati nila ang ubas at pinagsaluhan ito. Doon umamin si Lottie na hindi talaga siya prinsesa. Nagsinungaling lamang siya dahil wala siyang kasama sa buhay at gusto niyang maramdamang mahalaga siya. Ngumiti si Zoom at sinabing wala namang nasasaktan sa kanyang kasinungalingan dahil minsan may mga kasinungalingang mabuti rin. At kung prinsesa siya, siya naman ang magiging tagapagtanggol niya. Kinabukasan, ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay ngunit nagsimulang mag-alala si Zoom sa kanilang tahanan. Alam niyang malamang ay ubos na ang tubig sa kalabasa. Pinaalalahanan siya ni Lottie na kapag nakuha nila ang Waterstone, magiging sapat na ang tubig para sa lahat at mawawala ang kanilang mga problema. Habang sinusubukan nilang tumawid sa isang malalim na bangin gamit ang natumbang puno, sinabi ni Zoom na dapat na silang bumalik dahil pakiramdam niya ay wala silang mapapala at hindi na niya kaya pang magpatuloy. Inalok niya kay Lottie ang mga ubas ngunit tumanggi ito. Dahil sa kanilang pagtatalo, nahulog ang lahat ng ubas sa bangin. Dahil sa galit at pagkabigo, napasigaw si Zoom kay Lottie. Nagpasya si Lottie na magpatuloy mag-isa ngunit nadulas siya at muntik nang mahulog. Mabilis siyang tinulungan ni Zoom ngunit itinulak siya ni Lottie at galit na sinabing bumalik na lang siya sa kanyang pamilya.
Pagkatapos noon, naghiwalay ang kanilang landas. Maya-maya, nakarinig si Zoom ng tunog ng umaagos na tubig. Umakyat siya sa bundok at namangha sa kanyang nakita. Ang hilagang kagubatan ay lantian at hitik sa buhay, na may tubig sa bawat sulok. Sa sobrang tuwa, dali-daling bumalik si Zoom upang tawagin si Lotte. Ngunit bigla siyang nadulas at nahulog sa matarik na dalasdes, diretso sa gitna ng grupo ng mga oso na nag-eehersisyo. Pilit niyang iniiwasan ang malalaking paa ng mga ito. Sa takot, nagtago si Zoom sa balahibo ni Amaro, ang anak ni Haring Bantur. Mabilis siyang napansin ni Amaro at nagbabala na mga oso lamang ang pinapayagang manatili roon. Kapag nakita siya ng mga gwardya, agad siyang palalayasin. Pumayag si Zoom at nanatiling nakatago. Habang nakakapit sa balahibo ni Amaro, nakapuslit siya papasok sa palasyo ng mga oso. Samantala, patuloy na hinahanap ni Lotte ang mahiwagang Waterstone habang unting-unting sumasapit ang gabi. Dahil sa pagod, humiga siya sa isang maliit na higaan at tumangala sa langit habang tahimik na kinakausap ang kanyang ama. Biglang lumitaw ang isang matandang hedgehog. Dahil sa labis na emosyon, napagkamalan siya ni Lotte na kanyang ama at tinawag itong Wolfanatay. Ngunit mahinahong itinuwid ng matanda ang pagkakamali niya at sinabing hindi siya kailanman nag-asawa kaya imposibleng maging anak niya si Lotte. Ipinaliwanag ni Lotte na papunta siya upang bawiin ang mahiwagang Waterstone mula kay Haring Banor. Sinabi ng matandang hedgehog na ang mga hedgehog ay nakatakdang mamuhay ng mag-isa. Noon pa man ay ganoon na sila at mananatiling ganoon habang buhay. Labis itong nakasakit kay Lotte kaya napaiyak siya. Upang pagaanan ang loob niya, sinabi ng matanda na maaari niyang ituro ang daan papunta sa Waterstone. Ngunit dahil sa galit at lungkot, umalis si Lotte nang hindi nakikinig. Samantala, nakabalik na si Amaro sa kanyang silid. Nang makaalis ang kanyang ina, sinabi niyang ligtas nang lumabas si Zoom. Tinanong ni Amaro kung anong klaseng oso siya. Pabirong sumagot si Zoom na isa siyang Woro at Bear. Hindi nagtagal ay naging magkaibigan sila. Lumapit si Zoom sa isang talon at namangha sa dami ng tubig. Doon niya napagtanto na si Amaro pala ang anak ni Haring Banor. Ipinaliwanag ni Amaro na matapos mabara ng mga gumuhong bato ang kanilang supply ng tubig, dinala ng kanyang ama ang mahiwagang Waterstone kaya nagkaroon sila ng napakaraming tubig. Sinabi ni Zoom ang totoo kay Amaro na ninakaw ni Haring Bantur ang Waterstone at dahil doon ay naghihirap ang ibang bahagi ng kagubatan dahil wala silang tubig. Ipinaliwanag niyang pumunta sila ni Lotte upang ibalik ang bato. Nag-alinlangan si Amaro at tinanong kung ano ang mangyayari sa kanyang mga nasasakupan kapag nawala ang bato. Ipinaliwanag ni Zoom na kapag ibinalik ang Waterstone sa White Mountain, muling dadaloy ang tubig para sa lahat. Ngunit kailangan muna nilang mahanap si Lotte. Samantala, umiiyak si Lotte habang galit na nakikipag-usap sa isang bato at pinapalakas ang kanyang loob. Binalikan niya ang matandang hedgehog at nakiusap na ipakita nito ang lihim na daan papasok sa palasyo ng mga oso. Sinabi ng matanda na may isang lihim na lagusan papasok sa palasyo. Pagsapit ng madaling araw, narating nila ang pasukan ng lagusan. Ipinaliwanag ng hedgehog na kailangan niyang lumangoy dito upang makapasok. Walang pag-aalinlangang sumisid si Lotte sa lagusan. Kasabay nito, umalis sina Amaro at Zoom upang hanapin si Lotte. Ngunit biglang nakita ng isang gwardya si Zoom at agad siyang hinuli. Sa loob naman ng palasyo, umahan si Lotte mula sa tubig at natigilan sa kanyang nakita. Nasa harapan niya mismo ang mahiwagang Waterstone. Sa sobrang tuwa, lumapit siya upang kunin ito ngunit nadulas at nahulog sa tubig. Nahuli siya ng mga oso kasama ng mga isda at ikinulong sa isang selda. Doon niya muling nakasama si Zoom. Puno ng pagsisisi, humingi ng tawad si Lotte para sa lahat. Ikinwento naman ni Zoom ang bago niyang kaibigang si Amaro na mabait at maunawain. Nagsimula silang mag-isip kung paano makakatakas. Kinabukasan, dumating si Amaro upang iligtas si Zoom at tulungan silang makatakas ni Lotte. Ngunit bago pa sila makalayo, dumating ang mga gwardya at hinuli silang tatlo. Dinala sila kay Haring Banor na abala sa pagsasaya. Yumuko ang mga gwardya at sinabi sa hari na nahuli nila ang dalawang especially iya at tinutulungan sila ni Prinsipe Amaro na makatakas. Tiningnan ni Banor sina Lotte at Zoom at galit na tinanong kung bakit sila naroon. Matapang na ipinaliwanag ni Lotte na natuyo na ang kanilang lupain at naghihirap na ang lahat dahil sa kakulangan ng tubig. Malamig namang sumagot si Banor at tinanong kung bakit niya dapat pakialaman iyon. Pagkatapos ay sinabi ni Lotte ang totoo na pumunta sila upang bawiin ang mahiwagang Waterstone dahil ninakaw niya ito mula sa White Mountain.
Sa sobrang galit, iniutos ni Haring Ban-Ar na agad silang itapon palabas. Ngunit bigla siyang nagsimulang magsagawa ng makapangyarihang water dance kasama ang ibang mga oso. Dahil, sa kaguluhan, nawalan ng balanse ang mga gwardya at bumagsak, kaya nakatakas sina Lottie at Zoom. Abalang-abala ang mga oso sa pagsasayaw kaya hindi nila napansin ang nangyayari. Sinamantala ni Lottie ang pagkakataon at tumakbo papunta sa Waterstone. Sa tulong ni Zoom, nabunot niya ito, at sa mismong sandaling iyon ay natuyo ang lahat ng tubig sa kaharian ng mga oso. Nabagsak sa gulat ang mga oso. Napansin ni Ban-Ar ang nangyayari at nakita niyang tumatakas sina Lottie at Zoom kasama si Amaro at ang Waterstone. Hinabol niya sila papunta sa lagusan ngunit naipit siya roon. Narating ni Lottie, Zoom, at Amaro ang isang tulay. Muling sumulpot si Ban-Ar ngunit nalinlang siya ni Zoom at nahulog pababa. Pagkatapos pasalamatan si Amaro, mabilis na tumakbo sina Lottie at Zoom patungo sa White Mountain. Sa daan, nakita sila ng mga lobo. Lumapit si Loop kay Lottie at sinabing natutuwa siyang makita ito at mukhang natapos na nila ang kanilang misyon. Tinangka niyang agawin ang Waterstone. Sa sandaling iyon, dumating si Haring Ban-Ar. Nagsimulang magtalo ang mga lobo at si Ban-Ar kaya nagamit ni Lottie at Zoom ang pagkakataon upang tumakas. Ngunit biglang lumitaw ang Link sa kanilang harapan. Hindi nagtagal, napalibutan sila ng ibang hayop. Humakbang si Lottie at sinabi na walang may dudulot na mabuti ang paglalaban. Sa halip, nagmungkahi siya ng isang laro na susubok sa talino ng lahat. Ang mananalo raw ang magkakaroon ng Waterstone. Nagkunwari si Zoom na inilagay ang bato sa ilalim ng isa sa mga shell upang malihis ang atensyon ng lahat. Habang abala ang lahat sa laro, tahimik na tumakas si Lottie at nagsimulang umakyat sa White Mountain. Pinanatiling abala ni Zoom ang mga hayop ngunit kalaunan ay nalaman din nila ang katotohanan. Dali-dali nilang hinabol si Lottie ngunit huli na ang lahat. Narating na niya ang tuktok ng bundok at ibinalik ang mahiwagang Waterstone sa tamang lugar nito. Biglang sumabog ang malalakas na agos ng tubig mula sa bundok at nagsimulang damaloy sa lahat ng dako. Muling nabuhay ang mga ilog at inanod ng rumaragas ang tubig ang mga hayop. Sa tamang oras, iniligtas ni Corp sina Lottie at Zoom at ibinalik sila ng ligtas sa kanilang lupain. Di nagtagal, makikita ang lahat ng hayop na nagdiriwang habang bumabalik ang mga ilog at batis. Naniwala na ang lahat na totoo pala ang alamat tungkol sa mahiwagang Waterstone. Dumating si Corp kasama sina Lottie at Zoom at buong kagubatan silang sinalubong ng tuwa at pagmamalaki. Tinanggap ng ina ni Zoom si Lottie bilang bahagi ng kanilang pamilya, at iyon ang pinakamasayang sandali sa buhay niya. Umabot na ang tubig sa bawat sulok ng lupain. Sa huli, nagkaisa ang lahat ng hayop habang muling malayang dumadaloy ang tubig sa buong kagubatan.